for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Welcome sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Pero minus muna ang Lakay Deo Macalma. Pansamantala, ito muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sister L po, Elaine Apit, at babatiin ko ng Diyos marhay na aga ang gabos ng mga kababayan ko kay Romel sa Bicol Region. Ayan, at naimbag bigat kada kayo amin na po dito Northern Luzon. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Enero, Simbang Baklaran. Ay oo, at yung mga nagsisimba dyan ay ipagdasal natin. Isama natin sa dasal ang ating bansa. Ayan. Yes, at bisperas ng sweldo. Ay, oo nga pala, no, 14 na ngayon. Alam mo kasi kay Romel, hindi pa siya pumapasok, hubos na siya. Pero yung ibang mga employer, 14 dias pa lang, ibinibigay na mas maaga ang sweldo. Oo nga, yung iba. Oo. Pero kasi yung iba, sakto syempre na 15 or 30, maliban na lang kung magfo-fall yan into a holiday or weekend. Or Sunday. Yes. Ayan, or Saturday. Ayan. Pag weekend ay, bago mag-Friday, Friday mismo, papasok na yan. At as usual, hindi pa dumidikit sa palad natin ang ating sweldo, may kaltas na. Oo. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, lalo na yung mga ordinaryo manggagawa, saan kaya napupunta yung Tax namin. Tax namin at tax ng iba pa. Diba? Yan ba ay... Oo. Alam mo lang kay Romel, maganda sa ibang bansa, yung tax nila na ma-maximize nila, lalo na pag nagkakasakit, lalo na at nagkakaedad ka, yung mga benepisyo na dapat para sa'yo ay mapapakinabangan mo siya. Nararamdaman. Yes, Ayan. pero dito sa atin, based on personal experience, parang hindi talaga kay Romel kasi maglalabas ka pa rin talaga ng malaking halaga or ng sarili mong pera. At tatanong mo, saan yung pinagpaguran namin ng napakatagal na panahon na kahit papano sana ay napapakinabangan din naman natin. Lalo pat ang ating bansa ay ginigiba ng iskandalo ng katiwalian. Parang mapapaisip ka no? Hindi ba? Parang ang bigat talaga sa loob na magbayad ka ng buwis. Oo. Tapos mababalitaan mo bilyong-bilyong peso ang ninanakaw, nawawala, nasasayang dahil sa graft and corruption. At napupunta yan sa mga mararangyang pamumuhay ng mga sangkot sa kawalang hiya. Ayan. Tama yung sinabi mo. Wala namang problema. Kaltasan nyo kami ng buwis Diba? Wala namang problema na bago namin matanggap ang aming sweldo, meron ng kaltas ng tax. Yes. Provided, sana naman yung kinakaltas nyo sa amin, nararamdaman namin sa Yes. pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tunay na public services. Service, oo. Sa nangyayari sa atin ngayon, hindi naman kay Romel Ayaw mo naman maging basher ng sarili mo, di ba? Oo. Pero kasi, hindi naman tayo sa nagbabash. Siguro pinupuna lang natin at mas naikukumpara din natin dahil alam naman natin na kapag nagpunta tayo ng ibang bansa, yung mga karatig na lang natin, mga kapitbahay na lang natin na bansa, maiinggit ka
Kasi Tama. parang bakit ganun? Kaya naman pala ng Taiwan. Kaya Kaya ng naman pala ng Vietnam. ng Singapore. Kaya naman pala ng yung Singapore, malayong-malayo talaga tayo sa Singapore. Lalo na pagdating sa mga kay Romel, yung mga makabagong teknolohiya, proseso, yung sa kanila, Infrastruktura. sa kanila mabilis lahat eh. Oo. Fast pace. Sa atin lahat mabagal. Kasi nga, Oo. yung pondo na para sa tao, talaga nagagamit sa tao. Hindi tulad dito. Alam mo na kung saan napupunta. Pero alam mo, sa bulsa ng iilan. yes, mahal pa rin naman natin ng Pilipinas kaya gusto nating maging maayos ang ating bansa. Tama. Heists. Huwag Pero tayo bakit ba mawawalan ng masyado tayo pag-asa. nai-stress? Stress na Stress na agad. tayo, Oo. ah. Alam mo, wala pa tayo, nangangalahati na pala tayo agad ng buwan, pero ang dami nating problema, Lakay Romel, at hindi pa rin matapos-tapos. At kailan nga ba mahuhuli itong mga malalaking isda na sangkot sa flood control scandal? Tama yung sinabi mo, bakit na tayo nai-stress ng ganito? Unang-una, natural lang na may stress tayo. Pero dapat natin tandaan, isipin natin, yung mga talagang may utak ng skandalo, na-stress pa kaya sila? Lalo na yung nasa Portugal. Hindi ba? Yung pangalanan mo na, si Oh, si Saldico. Saldico. Oo, Oh, dahil ang sabi nga ng Pangulo, wala talaga tayong extradition treaty doon. Oh. Pero tayo ay magre-request ng Yan. extradition treaty. Tsaka yung repatriation na hihilingin din natin at ipapadaan to sa Interpol at iba pang ahensya ng gobyerno ng Portugal. Para kung totoo man na nandoon nga si Saldico, dahil sinasabing mayroon pala siyang passport doon. Multiple passport Oo, actually. Kaya grabe. palipat-lipat ng bansa yan eh. Oo, napakarami talaga niyang pera. Super. Alam mo, Super. ayoko nga pag binabanggit siyang dating Ako Bicol party list, parang ayoko ipabanggit yung Ako Bicol. Kasi parang sumasama ang imahe Tama. ng Bicol region dahil sa mga ganitong skandal na kinasasangkutan ng ganitong tao. At hindi lang yung kanyang partido ang nadadamay. Yes. Buong party list. Kaya nga, Diba? Lakay Romel, Ganun na lang ang tingin ng mga Na tao ano sa na party eh. list. Hindi lang ako sinilalahat, pero Oo. marami ang nabahiran ang integridad dahil sa pagkakasangkot nitong si Zaldico. Oo. Nang ako, bukol Hindi. tuloy. Uy, wag mo sorry. naman ginaganyan. Sorry. Sa kanya yon, bukol siya. Pero Ako Bicol party list. Ha? Diba? Parang may mga nagre-react din ng mga kababayan ko, mga Bicolano na huwag niyo nang sinasabing ako Bicol kasi parang dala-dala niya kasi yung pangalan. Bicol, yung Yung Bicol pangalan. region di ba? Ang pangit pakinggan. Ayan. So parang sabihin niyo na lang dating congressman or dating party list representative na lang. Ganun na lang. Huwag niyo nang isama yung ako Bicol. Ngayon, ang nakakalungkot dito, meron pang naniniwala sa kanya. Ako, nakakaawa po kayo. Oo. Hindi ba dahil nga nung lumabas yung mga video niya na male-maleta at kung sino-sino pinagtuturo niya, granted for the sake of argument, Yes. Mr. Ko, na accurate yung mga sinasabi mo na tunay na nagkamal. Pero hindi maitatatwa at hindi maiaalis sa isipan ng mga kababayan na ikaw sa major player. Yes. Kasi so, kung hindi, bakit ka tatakas? Hindi, tsaka alam mo, Lakay Diba? Romel, hindi ka naman siguro ganun ka syunga, sabihin na lang natin syunga, na para sumunod ng sumunod, nang hindi Tama. ka nakikinabang, para sabihin mo sa publiko na wala po akong pakinabang dyan kahit pisong dilingwe. Weh, Diba? wag kami ha. Huwag kami. Ano kami pinanganak kahapon? Pambihira. Alam naman namin kung sino ang tinutukoy ni Congressman Zaldico. Yes. Oh. Diba? Kaya nga sabi ko granted for the sake of argument na may batayan yung binabanggit mo. Pero ang problema, malaking katotohanan, isa ka sa mga utak. Isa ka sa mga may nalalaman. Ayoko sabihin ng utak, baka mamaya baka sabihin naman ng mga naniniwala sa kanya, inaakusahan natin siya. Hindi. Isa ka sa may malaking nalalaman. May alam ka. May alam, imposible Wag mong sasabihin wala kang alam kasi pagka ganun, pinagloloko mo naman kami, Tama. di ba? Pero alam mo, Lakay Romel, may isa pa tayong issue na lumalabas kahapon, kinlarify ito, ni dating DPWH District Engineer, si Henry Alcantara. Hindi daw siya nag-recant. Hindi niya binawi Hindi yung niya kanyang binawi ang statement. kanyang statement dahil may mga lumalabas po na babawiin niya
niya or binawi niya yung kanyang mga unang sinabi, yung kanyang mga unang statement patungkol po sa issue ng flood control project dyan naman po sa Bulacan. So walang katotohanan. Wala daw pong katotohanan at hindi siya bumaliktad. In other hindi words, din siya nagbumawi, hindi niya binawi. Sa madalit salita, pinaninindigan niya yung kanyang mga naunang sinumpaang salaysay. Yes. Mabuti naman. Oo, panindigan mo yan. Oo. Kasi kung hindi mo yan papanindigan, parang naglolokohan tayo dahil ikaw ay nagsoli na ng pera. Nagbanggit ka na ng maraming pangalan na yung pangalan nga binanggit mo, may kaso na eh. Oh, kaya diba? nga. Yung senador na binanggit mo, yung Oo. dating senator na kasama, binanggit mo din yun. At yun ay may kaso na. So, kung ikaw ay magre-recant o babawiin mo yung statement mo, parang pinaglalaroan mo wala ba sa ang hulog. batas ng Pilipinas? At saka, tandaan mo, engineer, hindi na siya engineer. Hindi na. Tinanggalan na siya ng lisensya. Mr. Alcantara, tandaan mo na kayo nila Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. kayo ay nag-a-apply na maging state witness. Ngayon, kung halimbawa lang, nabaguhin nyo ang inyong mga sinumpaang salaysay, edi kayo din ang madidiin at baka mawala pa yung tsansa kung meron mga katiting na pag-asa or tsansa na kayo ay masa ilalim sa Witness Protection Program. Oo. Kasi malaking bagay yun. Kung Malaking sila bagay. ay tatanggapin sa Witness Protection Program, kahit papaano gagaan ang kanilang kaso. Sintensya. Oo. Tsaka kung paninindigan ninyo, mas okay siguro kaysa sa magpabago-bago kayo ng statement, the more nabibigat ang kaso sa inyo. Parang ilulubog nyo lang yung sarili nyo sa kumunoy. Yes, oo. At tandaan ninyo, yung inyong mga sinabi, inyong binanggit under oath. So pag yan ay binago nyo, kasong perjury ang inyong kakaharapin. Hindi ba? Sa bagay, sa isang banda nga, Sister El, tama yung sinabi mo. Nakapagsoli na kayo ng napakalaking halaga ng pera eh. Ano pa ang sense para baguhin nyo yung inyong sinumpaang salaysay? Hindi advisable. Yes, oo. Tingin ko umugong lang yun, pero dahil nga may sinabi naman na hindi niya binawi, At least malinaw na. Oo, Malinaw na. Sige, meron na bang winner? Pero eto, bago pa mag-commercial break, napahaba pala yung kwentuhan Kaya natin nga, na hala ikaw kay kasi Romel. Napahaba. Alam mo, kapag ito kasi yung pinag-uusapan, talagang mapapahaba dahil alam naman natin na up until now ay wala pang talagang nakakasuhan, napaparusahan. At kaya naman, ang ating word of the day ay Kickback. kickback. Sino ba yung mga mahilig sa kickback? Napapanahon ang terminology natin. Oo. Sa Cebuano daw yan ay limbong, ibig sabihin. Limbong. Oo. Pero sa Tagalog, yung kickback ba ay suhol din? Hindi yata eh. Kickback? Ang kickback Hindi. ay Cut yun, di ba? Cut. Oo. Yung kickback kaltas yun yung kickback ay parang Sa salitang kanto. parang kumuha ka eh. Sa salitang kanto, ang kickback ay katkong. Katkong. Kinakatkong mo yung parang, ganyan-ganyan. yung parang dumekwat ka. So, hindi suhul eh. Hindi siya suhol Hindi or suhul. lagay eh. Pag kickback kasi, ay ang suhol ay ibinigay sa'yo at Bribe yun. bribe. So that's bribery, yung suhol. Yung kickback is, merong halimbawa nga porsyento na ganito, kinuha mo yung ibang porsyento, that's kickback. Oo. Parang katkong nga eh. Salitang kanto, katkong, tingnan mo. Ang hirap naman. Sabi mga Pilipino, hindi alam ang hindi alam ang... Tanungin natin yung iba natin mga kababayan. Ano Pero ba yun ang Tagalog sa kickback? lumalabas kasi talaga pag tinanong mo din si Google. Si Google. Kasi ano parang sabi? that's an illegal payment or bribe. So, pag tinranslate mo siya, lagay or suhol din pala. Doon din pala suhol. siya magfo-fall. Oo. So, parang yun din kasi partial payment siya na ino-offset or partially offset siya ng mas malaking bayad. So parang yun Kaya yung nga. So merong illegal cut. Parang gano'n, di ba? So parang suhol nga din talaga or lagay. So dahil alam na natin ang ating word of the day, shout muna natin ang location ng Ninong ng Bayan. Nandyan siya sa Maya. Barangay Commonwealth sa Quezon City para sa ating Pasko Panalo promo. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Ninong? Okay. So, babalikan pala natin at shout out. Akala ko may winner na. May winner na Anyway, ba? banggitin ulit natin Sister El, yung lokasyon ni Sherwin Alfaro. Siya po ay nasa Barangay Commonwealth,
sa Quezon City. At habang inaantay natin ang Ninong ng Bayan, maya-maya magko-commercial tayo. Lakay Romel, mai-segue ko lang tong Sige, please. not guilty plea ni Sara Diskaya na inihain niya kahapon at nung kung sa pagkakalam ko, 15 iba pa. Yung patungkol doon sa siyam pala na iba pa sa matapos silang basahan ng sakdal sa mga kasong graft at malversation of funds dyan sa Lapu-Lapu Regional Trial Court, Branch 27. Ayan, oo. Pasimplihin natin, tinanong siya ng hukom, totoo ba na ganyan? Hindi po. Sino bang nagsabing oo? Hindi po. O sino bang umamin sa kasalanan nila, Lakay Romel, sa mga ganyan? Pero yan po ay kaugnay sa mga medyo nakakalimot doon sa issue dahil sa dami po ng issue at taong involved sa issue ng mga flood control at ghost projects. Yan ay may kinalaman po doon sa 96.5 million pesos na ghost flood control projects dyan sa may Davao Occidental na hinawakan po ng construction company ni Sara Diskaya. Ayan, mamaya tutuloy natin yung talakayan na yan. Pero in the meantime, ang oras muna natin, alas 8:31 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid. Balik po tayo sa ating programa, sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Sa ngalan nila kaya Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama niyo pa rin po, Sister L, Elaine Apit, sa mga naghanap kay Lakay. Alam niyo, minessage ko si Lakay Romel. Sabi ko, Lakay, inuman mo na lang ng kortal yan. Sabi nila, kay hindi sabi? na daw kinakaya ng kortal. Ay, ganun ba? Oo, pero so far, so good. Okay naman po ang Lakay Mayor Deo Macalma sa mga nangungumusta sa kanya. Medyo okay at baka sana bukas ay makasama na natin dito malay niyo sa bukas. programa Lakay Romel. At nagpapahinga-pahinga lang si Boss Deo Yes, Macalma. alam naman natin sila kaya hindi yan minsan kahit masama na pakiramdam niyan pumapasok pa rin po yan. Kasi hinahanap kasi ng katawan niya yung trabaho. Oo, di ba? minsan nga tinatanong ko, bakit ayaw mong pumirmi sa bahay? Sabi niya, malalo daw siyang magkakasakit. Tama. Oo. May ganun tao yung Oo. pagka nasa bahay ka, parang tapos hindi ka pumasok. Oo, yung, Ala. kasi hinahanap ng katawan mo yung routine mo Oo. araw-araw. Tsaka iba kasi Lakay Romel yung yung pumapasok ka at alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Kaysa Kumbaga, nasa bahay ka lang. Yung Bambi clock mo, nakaset na sa ganong oras na ikaw ay nagtatrabaho Oh, tsaka yung utak mo yung mga time na nagfa-function talaga yung utak mo at ina-absorb lalo Yun. na yung mga ganitong pangyayari sa ating bansa ngayon. Pero kumustahin kaya natin Lakay Romel ang palasyo ng Malacanang? Ano kaya ang schedule ngayon ng Pangulo? Gusto ko malaman kay Miss Let dahil nasa Abu Dhabi. Abu Dhabi ang presidente. Nasa Abu Dhabi ang presidente nga pala. So ano ang kanyang mga magiging ganap ngayong araw sa Abu Dhabi? Ayan. Pero in the meantime, tawagin muna natin si Sherwin Alfaro. Okay na si Sherwin? Si Wala Miss pa. Let na lang. Let muna. Lakay Romel. Sige, papasukin muna natin ang report ni Miss Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Magkakaisang aksyon laban sa climate change. Iginit ni Presidente Marcos sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ibalita mo yan, Marinlet Narciso. Marinlet. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon para mas palakasin at gawing sustainable ang mga hakbang sa pagtugon sa climate change. Sa kanyang talumpati sa Abu Dhabi Sustainability Week sa United Arab Emirates, binigyan din ng Pangulo ng aksyon sa nagbabagong panahon ay responsibilidad hindi lamang ng gobyerno o pribadong sektor, kundi ng buong international community. Punto pa ni Pangulong Marcos, magkakaugnay ang mga isyu ng enerhiya, tubig, pagkain, pananalapi at kapaligiran. Kaya't kinakailangan ng coordinated solutions at sama-samang hakbang ng mga bansa para matugunan ang mga hamon ngayon at sa hinaharap. Bilang isa sa mga climate vulnerable countries, iginiit ni PBBM ang pangailangan ng mas patas at mas accessible na climate finance, development financing at official development assistance para sa developing at middle-income countries. Binanggit din ng Pangulo na sa Pilipinas, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang community-led climate resilience, kabilang ang mga adaptation project na sinusuportahan ng People's Survival Fund gamit ang climate data at makabagong teknolohiya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Maringlet Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Sister El. Samantala, bago natin napuntahan ang report ni Boy Gonzales, standby ka lang, Boy. Puntahan muna natin ang ninong ng bayan, Lakay Romel, Ayan. dahil mukhang meron na tayong winner. Alam mo yung kickback Oh. pala kanina na iniisip natin, Kupit. kupit. Kaya Ayan, mas, may kupit. Parang mas appropriate yung ng niya. term. Oh, Na kupit. kupit. Ito si Google. Ito si Google, minamali tayo eh. Ito Pero talaga, Google, di ba pagka ganun, may kickback or may kupit ka doon sa may ano. kaltas ka dyan, ha? Oo, May mayroon ka dyan. kapon ka dyan, ha? Sige. May porsyentong May porsyento itinago. ka dyan, ha? Pero ang ninong ng bayan ay nandyan sa may Commonwealth sa Quezon City. Ninong Sherwin, sino ating kasama ngayong araw na winner dyan? Ninong? Ay, eto na. Eto na, ang ninong ng bayan. Nagulat ako eh. Aba naman. Sherwin, nagulat ako eh. Nung tinawag ka, tumilaok yung manok. Sabi ko, nako si Sherwin naging manok. Hinihintay ko kasi yung yung ipi-play uli na. Yung ipi-play, Na-play na. Kanina. Oo. So, ipi-play pa Sige, ulit. go ahead, go Ipi-play ahead. pa ulit. Pero eto na, ang ating maswerteng winner ngayong umaga dito nga sa barangay Commonwealth sa Quezon City, si Tatay Carlito Bacolor. si Tatay Carlito Kaloy. Bacoor ng Bacolor. 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 Tatay Bacolor. Yan, Tatay Tatay Carlito Bacolor Carlito. ng barangay Commonwealth. Palagi nakatune in dahil yung kanilang TV yan, Aha. sa kanilang bahay. Ayan. Ay, aba. Talaga, bongga. Talaga, oh. Medyo Kaya yung, mahina signal eh. pinapanood yan mula pa alas 3 sa madaling araw. Wala talagang patayan, ha? Si Angelo Palmoles. Ay, kay Kong Angel pala. Kong Angel. Laki kong Oo. angel dahil nga si tatay yung pinagnakalibangan yung paghatid sa kanyang mga apo sa eskwelahan. Mm. Kaya maaga-maaga pag nagigising siya, yun ang unang pinahanap niya, makinig at manood ng balita sa DZRH. DCRH. Ilang taon na ba si Si Tatay Carlito. Kuya na po, ding 64 na. 64. di Parang halata, bata pa, hindi halata. Parang, halata. parang 64, parang 63 Parang lang. 63 lang po. Birthday na ako ngayong January 15. Aba, Sa Aba, 15, birthday. mag-birthday sa Thursday, bukas. Birthday? Bukas. Na ba? Bukas Oo, ang dahil bukas pa, na. ganun pala pagka medyo, January 15, pagka 65 na. dual citizen na, hindi na iniisip yung araw kung kailan yung birthday niya. Dahil birthday niyo bukas, eto Ayan. meron kayo kagad 1,000 pesos. Iyon. Salamat po. Salamat po. Happy meron ka pang birthday, tatay. may karagdagang pa-birthday ka pa. Oo, may pa-birthday ka pa, Ninong Ninong. Sherwin. Handa Sige. ba kayo dahil maghahanda kayo bukas dahil birthday nyo? Kailangan masagot nyo muna ating word of the day. Kickback. Ayun. Ayun, kickback. Dahil ako mga ating word of the day, ito meron kang DZRH mini component. Yan, pamalit na sa kanyang radyo dahil si tatay palagi naka-tune in sa radyo din. Dahil meron siyang sariling radyo. Ayan, oh. Meron siyang sariling Wow, mini Aba, talaga. meron din siyang Yan yung tinatag na transistor. radyo na naka-TV No, pa. radyo na, Ayun. TV Ayan, pa. dahil yan, meron pa. Salamat po, ma'am. Panay radyo na kayo. Hindi lang yan. Meron pa kayo DZRH grocery bag. Yan, para sa inyo kapag ihahanda nyo bukas. Yan. May pang-spaghetti na yan. May panghanda na yan. Ayun, pwede may kayo sakto maghahanda na yan para bukas. Dahil birthday ninyo. At syempre, meron din kayo regalo na pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango. Ayan. Ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kahit anong dami ng inyong labahan, talagang talong-talo dahil mauubos yan ng Pride with Fabric Conditioner. At handa nyo rin bukas, meron kayong tinapang bangus Aba crackers naman, mula sa oo. Regal Foods Incorporated. Oh, salamat pong Ray. Opo, tatay. Parang malungkot si tatay, Ninong Sherwin. Oo nga. Hindi baka ano lang yan, Gusto natutuwa niyo ba dahil pa-birthday magbe-birthday na siya bukas. Oo. Gusto nyo ba pa-birthday yan? Dahil birthday niya. Gusto nyo kantahan natin si tatay. Ah, yes. Sige, kantahan mo, Sherwin. Patugtugan mo kayo ng happy birthday dyan, Kuya Dahil Billy. birthday nyo bukas, Oo. tatay, Happy birthday Ayun. to To you. Happy birthday to you. Dumiretso na agad sa ending ah. Salamat po. Okay, happy birthday, Tatay Carlito. Ayan. Ayan. Si tatay Kaloy, hindi makapaniwala. Sino ang kasama niya sa bahay? Sino kasama niya sa bahay? Bukod Ninong sa Sherwin? mga apo. Hindi ko nakakalimutan ko na Nakakalimutan na niya yung birthday. Sino kasama nyo sa bahay? misis ko po tapos yung anak kong babae. Saan? okay. Andyan sa loob. Yung apo niyo, ilan na ba ang apo ninyo? 4. Aba. Apat. Oo. Ayun pala si O, nanay dahil- kumakaway eh. Para nakalimutan yung birthday nyo, para
mas masaya ang birthday bukas. Eto, may dagdag pang 1,000 pesos. Aba, may talaga, dagdag ha? na 1,000. Iba talaga. Salamat po. Ayan, baka naalala niya na birthday niya bukas, Sherwin. Pambili na yan ng ano. Batiin niyo, imbitahan niyo ng mga nado sa Daet, Camarines Norte. Taga-Daet. Bicol. Tukan ko dyan sa Daet. Oh, Bicolano Kumusta ka mo si dyan? tatay. Oo. Sa Mampuro, Mhm. sa Magang, Mhm. sa Kamambugan. Mhm. Siguro nagdadarangog ka. Ah, matagal ka na tatay na ano, I mean, umuwi ka pa ba ng Daet? Opo, nauli po ako. Nauli pa man, okay. Ayun. Bicolano man pala si tatay. Diyos mabalas Opo. namin tatay sa imo and God bless po. Happy birthday. Opo, Happy birthday, salamat tatay. Po. Salamat pong maray. Opo. Okay, Ninong Sherwin. Maraming salamat, Sherwin. Iyo nga ni. Iyo nga ni. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo lang susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At meron pa tayong mga report. Labas ulit tayo ng ating impilan. Balita mula kay RH number 15 Giselle Ricaport. Hindi nagmumukmok. Sara Diskaya hirap pero nakapag-adjust na sa Lapu-Lapu City Jail. Sige, kamusta ba ang ano ba matatawag natin kay Sara Diskaya? Sige, kasi naalala kong bigla si yung tinaguri ang pork barrel queen. Si Janet Napoles. Janet Lim Napoles. oo. Di ba ang paguri sa Pork kanya? barrel queen. Ito naman kaya si Sara Diskaya. Hindi ko alam kung anong ibabansag sa kanya. Pero eventually magkakaroon din ng bansag yan. magkakabansag din yan. Sige, Giselle Ricaport sa detalye. Giselle. Lakay Romel, Sister L, flood control queen yung bansag kay Ayun. Flood control Daya. queen. Okay. Oo. Ang sinasabi, bagamat hirap, hindi daw nagmumukmok si Sara Diskaya doon sa Lapu-Lapu City Jail. Sabi sa DZRH News nung tagapagsalita niyan si Atty. Cornelio Samaniego III, normal naman na hindi daw sanay yung kahit sino sa piitan lalo't maraming kasama sa selda. Pero nakapag-adjust naman na niya yung kontratista sa kulungan kung saan may kasama siyang ibang bilanggo doon. Sinabi ng abogado na dinadalaw si Diskaya nung 4 niyang anak sa Lapu-Lapu City Jail. Kahapon, ibinasura ng Lapu-Lapu Regional Trial Court ang hirit ng kontratista na maibalik sa kustodiya ng NBI. Gayon din yung kanyang motion to quash information. Nang tanungin naman sa sitwasyon sa Senado ng mister nitong si Curly Diskaya, sinabi ni Atty. Samaniego na okay naman daw yung kanyang kalagayan. Medyo maayos anya yung katawan nito pero iniiwasan yung pagkain ng kanin lalo't hindi pa daw siya makapag-ehersisyo doon at restricted yung kanyang galaw. Una rito, humiling yung panganay na anak ni Diskaya ng Christmas Porlo sa Senado pero ibinasura ng liderato. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, nabanggit mo Lakay sa report mo na hindi makapag-exercise, tama ba? Oo, kasi nga... Pero meron akong nakita sa social media, AI ba yun o fake news na namataan si Sara Diskaya habang nagsusumba kasama ang iba pang inmate? Oo, di ba? Maraming Baka AI yun. Oo, maraming Kaya nga kasi Lakay Romel yung mga AI content na kumakalat Kaya nga, nagulat ako sa report mo. Yung sa pag-exercise, yung hindi daw nakakapag-exercise, yung sinasabi ni Atty. Samaniego, yung kanyang kliyente, si Curly Diskaya. Si Curly. Si Curly. Dito yun sa Senado. Doon sa Senate, restricted din yung kanyang movement. Oo. Pero si Sara Diskaya, maayos naman daw yung kanyang lagay doon Kaya sa nga. Lapu-Lapu City Jail. so hindi totoo yung mga naglalabas sa social hindi yun media totoo. na kasama siyang nagsusumba Baka content ng lang iba yan pang na kay Romel. inmates. Pero kukumustahin natin Sige. doon sa kanilang spokesperson kung siya ba'y nakakapag-exercise naman doon, lalo pat hindi naman daw siya nagmumukbok doon. At bagamat hirap sa una ay nakapag-adjust naman sa nabanggit na kulungan. Okay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, RH15 Giselle Ricafort. Ay, sa ibang banda, wala namang ibang option si Sara Diskaya kundi talagang masanay Oo. Hindi ba? Kasi- Sa loob ng piitan. Oo. Ano naman ang may tutulong kung magmukmuk siya? Oo, baka Diba? mamaya mauwi pa sa Oo, alam mo na, mental depression. health issue. Oo. Mas magiging worst. Nandyan pa naman yung kanyang mga anak na as support system. Pero nakakaawa din yung yung Tama. mga bata. Laki Yung mga bata ang nakakaawa. Doon ako na sa mga bata. Kumbaga sila ang sumasalo ng sila ang sumasalo ng repercussions sila ng yung ginawa ng kanilang magulang. nagdusa. Oo, sa kanila napunta. Nakakawa. Kaya doon sa mga basher, wag po natin idamay yung mga bata. Wag nating Sa idamay ibang yung miyembro mga ng kanilang bata. pamilya, Wala wala naman- po silang kinalaman kung ano man yung nagawang pagkakamali ng mag-asawang Diskaya. Sabi nga nila ang pagkakamali ni Juan, hindi naman Tama. agad-agad pagkakamali ni Pedro. Maliban na lang kung magkasabot sila. Ayun Diba? na. Pero puntahan muna natin kay Romel ang lungsod ng Maynila. Ang Bangsamoro Parliamentary Elections, walang katiyakan daw. Akala ko tuloy na. Akala ko pero tuloy na. wala daw katiyakan naman kung matutuloy sa March 30. Ayon po yan sa Commission on Elections. Ang detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister Ella Lacaya Romel, nagdududa ang COMELEC kung matutuloy ang unang Bangsamoro Parliamentary Election sa Marso 30, 2026. Ito matapos maipasa ng Bangsamoro Parliament ang kanilang districting law nitong January 13 unit. Kailangan pa rin itong pirmahan at mailathala bago maging ganap na batas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may malalakas na legal at operational na issue dahil sa 120 days na pagbabawal sa redistricting bago ang halalan na pinagtibay ng desisyon ng Supreme Court noong September 2025. Sinabi rin ni Garcia na wala sa kapangyarihan ng COMELEC o kahit ng Korte Suprema na itakda ang petsa ng halalan. Tanging Kongreso lamang ang may autoridad dito. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging petsa ng halalan, nanawagan ang COMELEC na huwag itong ipagpalibang sa 2027 o 2028 at lahat ay ng proseso ay isagawa sa 2026. Patuloy ang COMELEC sa pakipag-ugnayan sa mga stakeholder at nagbibigay ng update habang umuusad pa ang sitwasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Pero bago muna tayo mag-commercial, gusto lang natin batiin, maligayang kaarawan kay Boss Ramon S. Ang RSA. Oh, si Ninong ni Katon Ying. Nasabi ni Katon Ying, maraming salamat sa patuloy na inspirasyon at tapat na paglilingkod sa bayan. Ayun. At ang pagbati ay bukod kay Katon Ying, ang pagbati ay galing din kina Yusek retired Major General Charles Kalima at Batang San Miguel. Attorney Mikey Rosales, retired Brigadier General James Brillantes at kay General Romeo Ver. Happy birthday din kay navota sa Mayor Jeannie Sandoval. Oy, happy birthday, Mayor. Ayan, ang batang-batang mayor ng Malabon City. Malabon. Tama. Sorry. Malabon ba? Malabon. Nabota siya ata nabanggit. Tiangko ang nabotas Malabon na Mayor Ay, Jeannie. tama ba ako? Tama. Nalito Malabon lang tayo. Mayor Jeannie Sandoval. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Pero ito lang kay Romel, panawagan lang muna tayo, public service muna tayo. Na-send sa akin to kahapon nila kay. Mula po ito sa mga avid listener nila kay Deo na sinala kay Renny Villanueva. At sila po ay sa mga kamag-anak, kaibigan ni Attorney Venancio Padilla ay pinapaalam po sa inyo na siya po ay pumanaw noong January 11, 2026 at ang kanya pong mga labi, ang mga labi po ni Attorney Venancio Padilla ay pwede po kayong magtungo, masisilayan po dyan sa may 523 Riverside, Barangay Kabatling sa Malasiki, Pangasinan. Simula po January 12 hanggang sa January 16. At ang kanya pong libing ay sa January 17, alas 8 ng umaga. Ang ating pong pakikiramay. Our condolences po.
At samantala, nasa linya muna natin ng komunikasyon Sister L, ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Garcia. Magandang umaga, Attorney Garcia. Good morning, Chairman. Magandang umaga po. Umaga po, Sir Romel, Sir Ma'am Sister L, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Napawag kami, schoolmate George Garcia. Isang universidad kasi lang kami galing sa Lyceum of the Philippines. Ayan. Sapagkat sa Kongreso po ay mayroong isinusulong na panukalang batas na maamyandahan itong Party List Act. Sapagkat ang puna ng ibang mambabatas, ito pong mga Party List Group ay nagagamit na sangkalan ng mga political dynasty. At worse, yung iba sa kanila ay nagagamit ng mga kontratista sa kanilang negosyo. Sa panig po ng COMELEC, ano-ano ang mga naiisip nyong pag-amyenda sa party list law para kahit papaano kung hindi maiwasan maibsan yung mga ganitong pangamba na magamit talaga sa negosyo ang party list sa bansa. Chairman Garcia. Alam niyo, Sir Romel, Sir Ma'am Sister L, matagal na po ang COMELEC at narinig po niyo ang inyong lingkod na nagsasabi na talagang dapat na talaga natin baguhin, i-revisa, i-amend ang ating pong party list law. 30 taon na po mahigit. Yung ating pong batas, Republic Act 7941, na hanggang ngayon wala pong pagsususog ng pagbabago man lang dyan kahit isang salita. Kahit isa man lang seksyon, wala po nagbabago dyan. Kaya naman ang ating Korte Suprema napipilitan na magkaroon ng interpretasyon na maaaring ang dating sa iba ay parang nagde-legislate ang ating pong Korte Suprema. Kasi nga po, kailangan ng pagbabago, subalit hanggang ngayon wala pong pagbabago dyan sa party list law. Napakaganda po sana ng pagkakalagay niyo sa ating saligang batas. Sir Romel, Sister L, dapat yan talaga ang purpose para sa marginalized and underrepresented. Kaya nga lang po, kahit po ang ating po kataas-asang hukuman, with all due respect, ay nagkakaroon ng enhancement. Nung una, sabi po ng ating kataas-asang hukuman, Sir Romel, hindi dapat nakatira man lang sa gated community ng Forbes Park o Dasmariñas Village. Po yun. Mga ilang taon na nakalipas, bigla po nagkaroon ng enhancement ang ating Korte Suprema. At ang sabi po niya, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Ang isang nominee ng party list, subalit tapat na lamang daw po na merong advokasya patungkol doon sa sektor na kanyang nire-representa. Ano pong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay bata, pwede mong i-representa ang nakatatanda basta may advokasya ka sa mga nakatatandang issue. O kaya naman, ikaw ay isang mayamang super bilyonaryo, pwede mong i-representa ang mga magsasaka, ang mga tinatawag na maralitang tagalunsod. Kasi basta may advokasya ka, doon sa mismong sektor na yon. So, nagbago pong bigla ang mukha ng party. Diyan po dumami dahil po sa naging desisyon na yan, Sir Romel, Sister L, yung mismong pagpasok ng mga pagkayayaman, kontrakto, talaga namang super bilyonaryo, dahil nasasabihin lang, meron naman kaming advokasya doon sa aming nire-representa na yan. Pagkakataon na po ito upang atin talagang masidhing i-review at baguhin ang party list system ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, Attorney Garcia, pero tama po ba ang konklusyon na tali ang kamay ng COMELEC para nang sa gano'n ay mariporma itong party list law na ito? Yes po, Sir Romel, with all due respect din at pasensya na, hindi sa kami ay umiiwas sa responsibilidad. Kung kaya nga lamang po, dahil nga po doon sa mga recent na pronouncement na kung saan dapat nga ganito ang pag-accredit, dapat ganito lamang. Isipin niyo po ngayon, pwede magpa-accredit ang isang regional political party at makapag-participate sa party list. Ang isang minor political party pwede rin mag-participate sa isang party list basta hindi kabilang sa tinatawag na major political party. So, ibig sabihin po na talaga pong natali yung kamay ni COMELEC dahil pag gusto namin istriktuhan, kung kaya nga lamang po, lagi silang pumupunta sa taas, question yung aming decision, at pagkatapos ay kalimitan, nare-reverse kami upang ma-accredit yung mismong party list na hindi namin pinapayagan. Pero Chairman George Garcia, sir, at least po kahit paano po pwede naman po siguro magbigay ng insights o pwede pong maging suwestyon ng COMELEC once po na mag-decide tayo na maamyendahan po itong pagdating sa batas ng party list system sa ating bansa para po siguro mas maging
magiging maganda yung latag ng batas sa pagpapatupad po nito dahil naaabuso po sa nangyayari sa ngayon? Yes po, sister, kami po ay meron ng na-draft na panukalang batas para po dyan sa ating party list law, party list system. At ito po ay atin ang ibibigay sa Kongreso, sa mababang kapuluan at sa Senado. Ano po yung aming nakikita na magandang proposal? Alam niyo po, dapat dito sa ating bansa, alamin muna natin ano ba talaga ang mga marginalized sectors ng ating lipunan. Halimbawa, o sige, i-determine natin. Kunwari lang po, Sir Romel, Sister El, kunwari lang po 10. Kabataan, kababaihan, mga nakatatanda, mga veterano, mga may kapansanan, mga marami sang tagalunsod, halimbawa, o kaya naman mangingisda. Sabihin na natin 10 po sila. Pagkatapos, pag nagpa-accredit yung party list, dapat maklasify sila kung saang sektor sila babagsak. Tama. So kung halimbawa, merong isang organisasyon na accredit namin, dito kayo sa sektor na to ha. So halimbawa po, at the same time din, dapat yung batas magsabi, kung ang available na party list representatives ay 70, halimbawa. So sa 70 na yon, ilan ang ibibigay natin sa sektor ng kababaihan, ilan ang ibibigay natin sa sektor ng kabataan, base sa kanilang populasyon, base sa kanilang pangangailangan. Ngayon po, kung ang nagpa-accredit sa kababaihan ay 20 na mga organisasyon at yung mismong kababaihan na sektor ay entitled sa 10 na representasyon. So, ang maglalaban-laban doon sa 10 yan, yung 20 na mismo na nagpa-accredit sa mismong sektor na yon. So, ang isa naman halimbawa merong 30 organisasyon, halimbawa sa mga mangingisda. At pagkatapos ay 5 lamang ang entitled na representasyon ng mga mangingisda. So yung 30 yun, sila maglalaban-laban and therefore kung sino yung makakakuha ng pinakamatataas na boto para ma-entitled sa bawat representasyon sa 5, sila lang po ba? So that, at Sir Romel, Sister El, sa bawat pagkakataon, laging may representasyon ang bawat isang sektor na marginalized sa ating lipunan. Obviously, Attorney Garcia, napakarami po ng bilang ng party list group dyan sa Kongreso. Sa inyo pong personal na pananaw, dapat ba na magtakda ng limitasyon sa numero ng party list group sa Kongreso? Ang ating po kasing problema kung talaga magtatakda po tayo, mismo ang saligang batas ang nagsasabi na ang representasyon po ng party list ay dapat 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Sa kasalukuyan po, ang naandyan po ay 69 na mismong party list na representatives. Dahil yan po ang nagre-representa ng tinatawag na 20% ng ating pong miyembro ng House of Representatives. Nangangahulugan po si Romel, Sister El, kung gugustuhin po natin na ito ay magbago o pababain halimbawa ang bilang nila, kakailanganin po ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas at medyo mahabang proseso po yun. At hindi po ito makukure lamang o malulunasan ng pagbabago lang ng batas. Dapat po saligang batas mismo kung ang pag-uusapan ay porsyento ng bilang ng mga miyembro ng party list sa Kongreso. At ako nakakasiguro, Chairman Garcia, kung halimbawang maamyendahan niyang provision na yan sa saligang batas na magtakda na lang ng bilang ng mga party list groups, yung mga tututol sigurado aakit na naman sa Korte Suprema. O questionin. Di po ba? Dapat po talaga ay ma-determine natin ano ba talagang mga sektor ang nangangailangan ng representasyon sa Kongreso. Yung mga sektor na sadyang sa ating lipunan, sila yung mga kahabag-habag, sila yung talagang mga nangangailangan ng boses sa ating lipunan, ng boses sa ating Kongreso, upang yung mga batas na maipapasa ay tunay na refleksyon ng kanilang mga pangangailangan. So, yun po ang sinasabi po natin. Kung kaya naman, alam niyo po, kung natatandaan niyo po, Sister El, Sir Romel, yung unang 3 termino ng Kongreso, katapos ang 1987 Constitution, meron po tayong mga sektor mismo na nagre-representa yung kababaihan, kabataan, ng mga PWDs, kapansanan. Kahit po yung veterano. Siyempre po yung veterano, sa sobrang kumukonti sila habang lumalaon ng panahon, paano po sila dadami magkakaboto sa sarili nila? Tama. Siyempre nga po, kaya nga po mga veterano. Pero sila po ay tunay na nangangailangan ng boses sa Kongreso. Paano sila mananalo kung kukonti na nga po sila? Yan po ibig sabihin natin kung bakit dapat
i-determine natin ano ba talaga ang mga huwarang sektor na kailangan ng atensyon ng ating lipunan. Tsaka attorney, mukhang mayroon din tayong kailangang ayusin pagdating po doon sa yung mga tumatakbong representative ng bawat party list. Biglang nagkakaroon ng, halimbawa yung nominee nila ay may 5 silang nominee, tas maya-maya yung nominee nila na first nominee, biglang magba-back out, papalitan ng second or third nominee. Tapos yun pala, sila yung, kumbaga, sila yung mas may pera, parang sila pala yung may-ari ng party list na yon. So parang mayroon pong conflict minsan na yung mayroon silang parang pang front. Pero mayroong taong nasa likod. Sister El, napunto niyo po eksakto. Alam niyo po, nakita na po natin yan. At nasabi nga natin, sana may batas naman natin ipagbawal yan. Kaya lang po, alam niyo ang ginawa ng COMELEC. Ito pong 2025 election, lakas loob po namin ginawa. Sinulusyonan po namin yung issue na yan. Nakita na po natin yan kahit tayo nagpa-practice bilang isang abogado. Alam niyo po, sa atin po kasi nagpapasabit base sa batas ng tigli-5 na nominees. Tama po kayo. Pagkatapos, pagka magsasabit pa lang, mga magsasaka, tunay na mga magsasaka, mga nagbubungkal ng lupa ang kanilang mga nominado. Abay, nung manalo na, iba na. Nominees na sinabit sa amin, nagkasakit, si Romel, lahat may sakit. Para sabay-sabay na nagkasakit. At magsasabit ngayon ng mga bagong nominee dahil nanalo ng isang seat. At pagkatapos yung sinabit, hindi na mga magsasaka. Mga may advokasya na lang daw. So, ano pong ginawa namin? Ang ginawa namin, nag-require kami na 10 na nominado ang isasubmit nila. At kapag kami mga nag-withdraw, hindi namin papayagan ang palitan. So walang switching. Hindi namin papayagan. Maliban na lang kung yung nominado ay namatay. O na-disqualify, ayan, pwedeng palitan. Pero kung halimbawa, si number 1 nag-resign, hindi pwedeng palitan siya ng outsider na pupunta sa number 1. Ay si number 2 ang pumalit sa number 1. Kahit na siyam na lang ang natitira, hindi pwedeng magdagdag sila ng isa para punuan ang 10 dahil nag-resign Pero kung yung isa ay namatay, kahit na sila ay siyam, payagan namin na magdagdag ng isa. Kasi namatay naman o na-disqualify. At least kahit paano pala ito, Attorney Chairman George Garcia, sir, na-address na natin ito kasi parang minsan, sorry sa term, pinaglolo ko nila yung COMELEC tsaka tayong mga tao Sorry for the word, pero talagang pagkaganyan ng estilo, parang binababoy natin ang party list system law Pero sa ibang issue naman, Chairman, samantalahin ko po ito, maitanong ko lang po, yung kumusta po ba yung issue natin dito sa eleksyon yung nai-report din po ni Boy Gonzales sa aming reporter kanina. Eleksyon po sa BAR, matutuloy po ba sa March 30? Ano po ba ang nagiging problema natin, Chairman? Alam niyo po, una muna, natatandaan ng lahat na kaya na-reset ang eleksyon na dapat ay October 13 ay nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na baliwala yung tinatawag na districting law nila. At sabi po ng Korte Suprema dapat magkaroon ng panibagong districting law ang Bangsamoro ng October 30, 2025. Dumating po October 30, 2025, unfortunately, hindi po nagkaroon ng bagong batas patungkol dyan. So, kami po ay talagang umaasa sana na magkakaroon ng batas. Sabi rin ng Korte Suprema, sige, hanggang November 30, dapat merong batas ng districting. Dumating po on November 30, wala pa rin po. Pero ang Supreme Court nagsabi, bawal nang magkaroon ng mga pagbabago sa teritoryo 120 araw bago mag-eleksyon. So, ang sabi po ng Korte Suprema, ikaw, COMELEC, kung sakaling makapagpasa sila ng batas na October 30 o November 30, hindi lalampas ang pagkukondak mo ng eleksyon ng March 30. Kung kaya nung November 7, 2025, sabi po si Romel, Sister L, ay nag-schedule na March 30 ang ating po magiging halalan on the assumption na merong pong papasok na bagong batas ng November 30. Wala po nagkaroon ng batas. Ito po inaipasa ng isang araw lamang. So pumasok na po sa 120 days bago mag-eleksyon. At yung po 120 days, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ay isang batas. Hindi po yan pinrescribe lang ng Korte Suprema. Kung kaya po, pagka po kami nag-hold ng election sa March 30, lalabagin po namin yung batas na yun. Kaya po kami talaga ngayon ay nasa masidhing problema kung dapat maituloy o papaano ba. Kasi nga po, kahit naipasa nila yung panukalang batas ng isang araw, hindi pa po ito ganap na batas sapagkat ang sabi ng kanilang panukalang batas, ito po'y magiging epektibo lamang 15 araw pa
Ayun. Pagkatapos ma-publish. So, kulang Pebrero pa po rin. yun. Wala na po kaming panahon para makapag- So therefore, Comelec Chairman Garcia, talagang wala pang kasiguruhan na Na- matutuloy Sa 30 po, ang sa March halalan sa 30. BARM. Sa March 30, ganun po ba? Sa mga katanungan po sa akin simula kahapon, hindi ko po sinasagot, pero Sir Mel, sasagutin ko, yes. Sa kasalukuyan, Nako. hindi pa po kami nakakasigurado kung ang March 30 ay matutuloy. Sapagkat ito po ang problema natin. Paano at sino ang mag-fix ng date ngayon ng bagong eleksyon? Ito po, hindi po si Comelec ang nag-fix ng date ng eleksyon. Hindi rin po ang Bangsamoro ang nag-fix ng eleksyon. Ang ating pong kagalang-galang na Kongreso ang nag-fix ng date ng isang halalan sa Pilipinas. So, ang bola ay nasa Kongreso sa pagtatakda ng petsa kung kailan idaraos ang BARM election sa Marso or any month of this year. Ganun po ba? Opo, kung hindi po mamarapatin, talaga pong nasa kanilang mga kamay kung kailan po magaganap ang halalan dito sa ating bansa patungkol sa Bangsamoro. Sana po ang amin pong pakiusap kung talagang magkakaroon tayo ng halalan, sana po wag naman 2027 at wag naman po 2028. Sana po gawin lahat ito ngayon 2026. Kakayanin naman po namin. Basta mabigyan lang kami ng mga kahit ilang buwan na paghahanda. Lalo pa na ito isang automated election dyan po sa Bangsamoro. Okay. Mukhang ito ay usapin ng legal and operational issue, Chairman. At least po ngayon malinaw, Chairman Garcia, sir, kasi parang maraming haka-haka na. Tama. Kahapon po actually ni-report ng isa naming reporter din na nakabase sa Mindanao na tuloy. Pero ngayon po, dahil po na Sa inyo nabanggit nyo mismo nga po sa inyo nanggaling. galing na Alanganin pa. rin talaga sa March 30 at ang bola po ay nasa Kongreso. Opo, dahil hindi po kasi nasunod si Sir Rubel yung mismong patakaran ng Korte Suprema na dapat nagkaroon ng districting law na October 30 or November 30, pumasok na po ito sa 120 days na bawal na po sa umiiral na batas na magkaroon ng mga pagbabago sa lalo na po sa mga teritoryo bago magkaroon ng isang halalan. Okay, So at maraming least, salamat, Oo, Attorney George malinaw, Garcia. Chairman Garcia, sir. At least hindi na malilito yung ating mga kababayan. Ano nga ba yung nagiging problema? Bakit hindi matuloy-tuloy yung election sa BARM? Last on my end po, Chairman Garcia, kumusta po yung ating ongoing po ba yung ating ongoing pa ba registration ng ating For, pong mga BSKE. sa 2020 this year November. po. Opo, kumusta po at may sagot po ba tayo, Chairman? May mga sabi po kasi na ilang mga personalidad na kulang daw po tayo pagdating sa voters education. Alam niyo po, natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin. Mukha naman pong hindi po totoo yung sinasabing kulang sa voters education. Sa buong Pilipinas po, tayo po simula ng Oktubre 20 pa lamang, hanggang ngayong araw na to tayo po nakaka 1.2 million na ng mga kababayan natin nagpaparehistro. Ang target po ni Comelec, ang ating pong registration ay tatagal hanggang Mayo 18 ay abutin po tayo ng mga 2 milyon na mga registered voters. Mukhang kung kayang-kaya natin maabot yun dahil kita niyo po, Enero pa lang nakaka 1.2 milyon na mga botante. At para po sa kaalaman ng lahat, suspended po ang ating pong registration sa Bangsamoro upang hindi nga makagulo doon sa kung sakasakali Bangsamoro parliamentary election. Dahil po ang sabi kasi ng batas, ang Bangsamoro parliamentary election ay pagpapatuloy ng national and local election ng Mayo 12, 2025. Therefore, ang makakaboto ay yung mga botante lamang na nakarehistro at the time ng election ng Mayo 12, 2025. So, but again, ongoing po ang registration natin at yung pong overseas registration natin, 2 taon po yan na nagsimula nitong nakaraang Disyembre ng 2025 at tatagal po ng 2027 September 30. Kaya po yung mga kababayan natin abroad, yung mga kababayan natin dito, ongoing po. Meron po tayong registration sa mga mall, meron din po tayo sa mga local Comelec offices at kami po'y tumatanggap ng inyong mga application. Okay. Maraming salamat, Chairman. Attorney George Garcia. Ang dami namin Ang natutunan dami sa natin inyo. natutunan ngayong umaga. Thank you po, Attorney Garcia. Salamat po. And more power. Po, Good morning. Sir Romel, mabuhay po. Salamat po. Thank you po. Ayan. Ang oras muna natin, alas 9:18 ng umaga. Marami pa tayong tatalakayin pero makalipas ang patalastas na ito. Number ng report mula sa labas ng ating impilan, planong pagsusulong ng extradition treaty sa Portugal para mapabalik si dating Congressman Zaldico. Matagal na proseso, aray ko.
RH number 12, Manang Milky Regunan. Baka mamaya, wala pa si Manang Milky. Sige, meron pa bang ibang nakastandby dyan? Kaya ako nasabing aray ko, dahil sabi nga matagal na proseso, baka mamaya nagpo-proseso pa kayo, wala na sa Portugal si Saldico, nasa ibang bansa na. Oo, kasi yun ang mahirap, may multiple visa siya eh. Yan, Ay, visa tuloy, passport. Passport. So ngayon, kung mayroon siyang ganon, madali lang sa kanya magpalipat-lipat la kay Romel. At Pero, habang kayo ay under process pa, yung extradition treaty, ay wala, tatawanan lang kayo ni Saldico. Sabi siguro nun, tawid na nga ako sa kabila. Sabi niya, extradition treaty Sige, dito naman ako sa kabilang bansa. Okay na, si Manang Milky. Manang Milky Regunan, magandang umaga. Ay. Balikan na lang natin si Manang Milky, pero si Lakay Raymond Dadpaas ba ay nasa ating linya na Lakay Romel? Puntahan muna natin si Lakay Raymond, Lakay Romel, sa Senado muna tayo. Anti-political dynasty law dapat nang ipasa ayon kay Senador Kiko Pangilinan. RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Romel, Elaine, kung walang political dynasty, walang mahirap na lugar sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng kasunod ng panawagan na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Pangilinan, napakalinaw sa mga datos sa mga pag-aaral na nagsasabing kung saang lugar pinakamalalakas ang political dynasty ay pinakamatindi ang kahirapan. Wala nang palusot ang lulusot para sa patuloy na pagkaantala ng batas dahil kulang pa ang aksyon. Sa ikadalawa ng Pebrero ay mag-39 na taong gulang na ang 1987 Constitution, pero sa halos 4 na dekada ay binabaliwala lang ang maliwanag na utos nito na ipagbawal ang mga political dynasty. Sa pulong ng LEDAC noong Disyembre, isinama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law sa priority ng kanyang administrasyon ngayong taon. Nanawagan si Pangilinan sa liderato ng Senado na simulan na sa lalong madaling panahon ang mga hearing hinggil sa anti-political dynasty bill na kanyang inihain. Hiwalay pa kina Senador Risa Ontiveros, Ping Lacson, Robin Padilla, Bam Aquino at Senador JB Ejercito. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa pa sa masakit na katotohanan na yung anti-dynasty bill na yan na gustong isabatas ni Senador Pangilinan at ng ilang pang mga politiko. Nako, suntok sa buwan yan. Bakit? Ang mga naglalakihang political clan, 5 years old pa lang yung kanila mga apo inahanda na sa halalan. Diba? Sinasama na sa mga campaign rally. Una, sige, apo, tumakbo ka ng SK. Sigurado, pagka nanalo ka, hawak natin SK. Yung iba nga, simulan, SK kagawad muna. Simulan sa ganun. Yung mga talagang malalaking dire-diretso sa SK. Political clan. Chairman agad ng SK. Pagkatapos mo ng SK, pag natapos yung termino mo, sa barangay ka naman, chairman naman ng barangay. Wala ka magiging problema. Hawak din natin yan. Tapos susunod. After, dahil naging punong-punong barangay ka na, sige, board member ka na. Hindi na. Diretso na natin. Mag-mayor ka na. Kasi wala ka magiging problema. Kasi ang mayor, hawak din ng hindi lang hawak. Tsahin mo or tsuhin mo si mayor. So ikaw ang endorso. At wala magiging kalaban, huwag kang maglala. Kasi yung mga aasam din na maging mayor ng ating bayan or lungsod, mga kamag-anak din natin, kakausapin na lang natin sila. Di ba? Ganyan ang nangyayari. At kaya may problema dito sa SK May mga forum, may pinag-uusapan ng ating mga kababayan yan na sa kanila, hindi natin nila lahat nagsisimula yung korupsyon. Tama. Yung bata pa lang ang bata pa lang namumulat na doon sa sistema na kailangan na ganito ka, kailangan eto ka, kasi pag hindi ka nagbigay, matatalo ka. Kasi na-observe ko yan nung nakaraang SK election na Lakay Romel. Sa probinsya, may mga gapangan, may mga suhulan na ang tapapangakuan yung mga kapwa nila kabataan ng kung ano-ano para sila yung iboto. Para kapag nanalo sila, tutuparin namin yung pangakong yan. Alam mo yung
Sa madalit salita, Hindi ba pwedeng, di ba kasi dapat kabataan, maging Oo. uwaran tayo, leadership, Oo. tamang pamamahala, magandang pamamahala sa ikauunlad ng inyong barangay. Ayan. Barangay Barangay pa lang. lang yan Oo. barangay level pa lang yan, pero hindi. sa madalit salita, maraming pagkakataon na ang barangay election ay nagiging breeding ground. Yes, ng mga kurap. Ayan. At yan ay, Laki Romel katotohanan na hindi mo na maaalis. Ayan. At talagang, ipokrita ka na lang o sabihin mo, Oo. hindi, wala sa amin. Diyos ko Lord. Halos lahat. kami, Ang dami-dami pong ganyan. Baka sabihin ninyo, sa inyo malinis. Hindi kami naniniwala. Dahil ako, lalo na ako, laking probinsya ako Alam ko kung paano yung kalakaran ng bilihan, Tama. bintahan ng boto. Sa barangay level pa lang. Papasukin muna natin si Manang Milky Regunan. Manang Milky, gaano katagal ang paghihintay ng taong bayan para maging epektibo itong extradition treaty na ito na ipinag-utos na ng Malacanang para sa bansang Portugal at na maaresto or mapabalik na sa pilitan si Congressman Zaldico. Manang Milky, magandang umaga. Romel at Romel at Sister L, baka hindi umano na brief si Pangulong Bongbong Marcos na matagal ang proseso ng extradition treaty at kung ito ang opsyon ng gobyerno, tiyak matatagalan din ang pagbalik sa bansa kay dating Congressman El Zaldico. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, kung idadaan sa negosasyon sa Portugal sa pamagitan ng extradition treaty para maaresto si Ko, tila walaan niyang sense of urgency ang gobyerno. Sabi ni De Lima, ang dapat ikonsidera ng gobyerno sa ngayon ay ang paghiring sa Portugal ng deportation kay Ko sa pamagitan ng diplomatic channels na hindi na kailangang pagtibayan ng extradition treaty. Dagdag pa ni De Lima, kung hindi ito ang opsyon na tinitignan ng Department of Foreign Affairs, lalo lamang nababawasan ang tsansa na agad na mapabalik ng bansa si Ko. Paliwanag pa ni De Lima, ang deportation ang kasunod sanang hakbang na agad na ginawa ng gobyerno matapos kanselahin ng DFA ang passport ni Ko. Una rito, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na inatasan na ni Pangulong Marcos ang concerned government agencies na iproseso ang extradition treaty sa Portugal kung saan pinaniniwalaan na naroroon ngayon si El Zaldico. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Teka muna, batiin ko muna ito. Nakikinig at nakamonitor Sino sa yan, Laki Romel? ating impilan. Magandang umaga sa iyo, Teresita Ventanilla San Juan. Ayan, good morning. At kay Arlene Penino Mendoza. Ayan, mga classmate ko yan sa Lyceum of the Philippines. Kamusta na kayo, mga sister? Ito naman, Laki Romel, nakatutok sa atin daw ngayon, nakikinig daw sila ni Kuya Nick, sabi ni Kaels Bartolome. Ay, oo. Yan, habang bumabiyahe daw, wala si Mayor, sabi niya, may lagnat laki po si Mayor, Kaels Ayan. Bartolome, at kay General Nick Bartolome. Ayan, good morning, Apo Els Bartolome, ken dating PNP Chief Nick Bartolome ng Herona, Tarlac. Samantala, punta natin ang balita ni Edniel. Ang Philippine National Police handang maglaan naman ng technical expertise sa forensic audit ng Cabral Files. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinay-standby na, Laki Romel at Sister L, ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., ang Anti-Cybercrime Group o ACG para sa posibleng forensic audit nitong Cabral Files. Kasunod yun ang naging pahayag kahapon ni Public Works Secretary Vince Dizon na susuporta niya ang release ng listahan ng dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay ng mga politikong sangkot umano sa flood control scandal. Binigyan din ni Dizon na kailangan itong dumaan sa forensic audit para masigurong authenticity ng mga gadget at dokumento. Pero nilinaw ni Nartatis sa kanyang bahagi na wala pa sila natatanggap na kopya ng Cabral Files. Naratili ng mga habang ACG kahit ng request para sa kanilang technical assistance sa usapin. Nauna nang sinabi sa DZRH News ni PNP spokesman, Police Brigadier General Rolando Antonio, na nakipag-ugnayan na ang ombudsman sa ACG. Nakarang i-turn over ng DPWH sa tanggapan nito ang ilang computer ni Cabral. Ombudsman na rin naman ang bahala magbigay sa PNP ACG ng files para sa kaukulang pagsusuri. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Uy, teka muna. Ba, mapindi itong
ibinulgar ni DILG Secretary John Vic Remulla. Alam ba ang sabi niya? Meron daw ilang personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control project ang lumapit sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kapatid niya si Ombudsman Boying Remulla. Oh. At alam mo kung ano ang pakay? Ano daw? Inalok daw sila ng 1 bilyong piso ang kapalit para matuldukan ang investigasyon sa flood control Grabe naman. scandal. Ang lakas naman ng load na pati sila nilalapitan, ano? Ngayon, ang tanong ko, dapat ibunyag niya kung sino ang nag-alok. Oo. Sapagkat baka ito na yung tinatawag na missing link or isa sa missing link para matukoy kung sino talaga ang mastermind nitong iskandalong ito. Oo, kasi diba? kung lumapit sa kanila, malamang sa malamang involved din to. Ay, sigurado. At may kinalaman. So, Sigurado. sino ito? Oo. Eh, di ba pwedeng kalad ka Tama. rin na ito? At hindi ba po pwede na isama nyo yan sa inyong investigasyon? Oo, kasi lumapit sa inyo Lumapit sa inyo Oo. So therefore, kilala nyo kung Kasi sino. hindi naman pwedeng kinuha lang yan na, pwede ka ba namin kunin? Tulay ka, ha? Sasabihin mo kay secretary tsaka kay ombudsman na ganito. Di ba? Obviously, syempre, tinanggihan nila yung alok tinanggihan na nila. 1 billion pesos. Eh, siniwalat nga eh. Pero ang tanong sino? Ang tanong, sino? Oo. Naku, ang lakas ng loob nun eh, no? Oo. Para lapitan mo ang ombudsman at ang kalihim ng DILG. At saka paano ka magkaroon ng appointment? Kaya nga eh, no? Ibig sabihin, alam nga namang lumapit ka lang bigla, hindi naman po ibig pwede sabihin, yun. malakas din. May connection din. O baka naman eh, kasi kapag ka magpapa-appoint ka, eh siguro hindi naman ganun, hindi naman kailangan VIP ka para makapagpa-appoint. Pero kung dadaan ka naman sa proseso for appointment, malamang sa malamang makakausap mo ang kalihim. Pero ang lakas na loob mo para makausap mo, 'di ba? At ang pakay mo tangkaan na sila ay suhulan. Parang bribe din kasi muna. parang nag-bribe yung labas niyan eh. At malaking hamon ito sa magkapatid na Remulla. Ilan na nga pangalanan. Magkano Hindi ba? nga yung inaano niyo, binabanggit na 1 billion 1 pesos. billion. 1 billion. Ang laki. Sige, mamaya tutuloy natin yan. Oras muna natin, 20 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Dito muna tayo sa kalagayan ng panahon, Sister El. Ito muna lang kay Romel dahil naging tropical depression na po yung low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. At para alamin ang latest, alamin po natin na sa ating linya ang DOST Pag-asa si Miss Charmaine Varilla. Miss Charmaine, magandang umaga. Good morning. Lahat, naritong ulat sa lagi ng panahon. Tama po kayo, naging isang ganap na bagyo na nga po yung binabantayan nating low pressure area at pinangalanan na nga natin ngayon na si Tropical Depression Ada. Huli nga namataan yan sa layong 740 kilometers silangan ng Davao City o 660 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy ngayon kumikilos pahilagang kanluran at sa ngayon may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso pa na maabot up until 55 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na patuloy ang kikilos pa northwestward at maaaring mag-close approach or landfall by Friday to Saturday dito nga sa may eastern part ng Visayas. After ng close approach nito, kikilos naman ito or kukurba pa northeastward. Palayo na nga at inaasahan natin na magtatagal nga ito dahil sa ganitong track niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakaka-apekto na nga ito dito sa may eastern Visayas, Davao, maging sa may Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon na siya nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang northeast monsoon naman na siya nakaka-apekto sa may northern Luzon na nagbibigay ng mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Asahan din natin mahina mga pagulan dito sa may bahagi ng Cordillera at rest of Cagayan Valley, dala ng northeast monsoon. Dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin yung mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidas at pagkulog sa hapon at gabi dala ng easterlies. I-issue po tayong Tropical Cyclone Bulletin mamayang 11 a.m. na kung saan papakita nga yung mga areas na may posible ng nakataas na wind signal. Kaya patuloy po tayong mantabay sa Pag-asa at maaari din po tayong makadinig sa ating
press briefing mamayang 11:30 din po. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Charmaine, isang tanong lang sa akin. Yes po, sir. Itong unang bagyo na pumasok sa ating bansa ngayong 2026, ano ang tsansa nito na mag-landfall? Yes po, sir. Sa nakikita po natin ay mataas po yung chance nito na mag-landfall dito sa may part ng Eastern Visayas. At kung di man po magla-landfall ito, ay ganun pa rin po ang expect natin. Meron pa rin po itong mga significant impact sa may Eastern Visayas, Southern Luzon, dahil ito po yung mga areas na meron itong pinakamalapit na approach. Okay. Pero hindi naman natin inaasahan, Ms. Charmaine, na base po sa monitoring ng Pag-asa na lalakas pa po itong bagyo. Sa nakikita po natin, ma'am, posible po na lumakas to up until tropical storm category. Yun po sa ngayon, nakikita natin extreme case po nito. Okay, at kailan ito lalabas ng PAR? Sa ngayon po ay medyo nakikita po natin na magtatagal ito sa PAR na posible na up until early next week ay nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may posibilidad na dito na siya sa loob ng PAR matunaw or kung lalabas pa ay mga posible pa po na up until Wednesday or Thursday pa po. Okay. Maraming salamat, Ms. Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Salamat. Pagdating sa ating oras, 8 minuto na lamang at alas 10 na ng umaga. Basa pa tayo ng report. Andyan si RH5 Val Gonzales, Lakay Romel. Ano ba ang report ni Val? Medical at courier service fee libre na sa mga OFW na magre-renew ng driver's license ayon sa LPO ba? Magandang balita ito. May paganong pakulo. May LPO, pakulo. Sige, Val Gonzales sa detalye. Val. Romel at Sister El, magandang balita ito sa mga overseas Filipino workers dahil naglabas na ang Land Transportation Office o LTO ng isang memorandum circular na magpapatupad ng espesyal na programa para sa libreng medical at courier service fees sa pagre-renew ng driver's license ng mga manggagawang Pilipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ito ay pagkilala sa mahalagang kontribusyon at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino para sa bansa. Saklaw ng programa ang libreng medical examination at courier service fee para sa pagpapadala ng naprosesong driver's license mula sa Pilipinas patungo sa piling tanggapan ng OWA at PMW. Dahil dito ay hindi na kinakailangan pang umuwi ng Pilipinas ang isang OFW upang mag-renew ng kanilang lisensya. Sabi nila Canilao, mismo ang LTO team na ang direktang magbibigay ng serbisyo sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga caravan na regular na isinasagawa sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng OWA, Department of Migrant Workers o DMW, ganun din sa mga embahada ng Pilipinas, patay sa record ng LTO. Umaabot lang hanggang 6,000 piso ang ginagastos ng isang OFW para pa lamang sa medical at courier service. Sabi ni Asek Lacanilao, ang programang ito ay bahagi ng pasasalamat ng gobyerno sa mga OFW na patuloy na nag-aambag ng malaki sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Val Gonzales. Samantala, eto muna sa ating balitang negosyo, your business is our business. Iranian rial sumadsad pa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Iran. Balitang negosyo ni Don Carlos. Don! Mas dumausdos pa ang halaga ng Iranian rial sa iba't ibang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at madugong kilos protesta sa bansang Iran. Sa Europe, partikular sa 27 bansa, wala ng value o halaga ang bawat isang rial. Pagdating sa Amerika, ayon sa pinakahuling palitan noong January 12, wala na ring halaga ang nasabing currency. Sa Pilipinas, bagamat may halaga pa itong 0.00052, kinakailangan ng 708.71 rial kapalit ng halagang piso. Ayon sa ilang economic reports, nakikitang dahilan ng pagbagsak ay ang international sanctions, economic mismanagement at lack of foreign investment. Matatanda ang pinangunahan ng mga negosyante ang kilos protesta noong December 28 dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng bilihin at sa lumalalang inflation rate.
Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 59 pesos at 34 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don. Samantala, congratulations. Congratulations kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Bakit? Siya ay ginawaran ng parangal sa 2025 Global Beacon of Good Governance. Ayan, congratulations, Governor Daniel Fernando. Ang pagbati, of course, sa inyong mga kababayan, kasama na si Kamar Urbano. At batiin ko lang si Sir Aman Tosino ng Alae dyan sa Batangas ga. Isang magandang umaga kay Sir Aman Tosino. Ayan. At kay Caso Jimenez na nakatutok sa atin. Good morning po. Binabati din natin si PNP Chief General Nartates at ang kanyang number 2 man, si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Bernie Banak. Good morning, sir. Si General Banak, Bernard Banak. Okay. Siyang Deputy for Administration ng PNP. Ayan. At mukhang kailangan natin magpaalam Lakay Romel, pero maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at nakinig sa mga naganap kay Lakay. Baka bukas po, nandito na si Mayor. Sana pumasok na si Boss Deo Macalma. Sabi kasi nila Gen Z na daw si Lakay. Gen Z? Ano yung Gen Z? Gen Senior. Pakasasama ng mga ugali. Get well soon, Boss Deo Macalma. Ayan, sinasabi ko sa iyo, Lakay, dapat nandito ka para hindi kita napipit. Miss you, Lakay, at pagaling ka. At of course, sa mga nanonood nakikinig na siya ay nami-miss, no worries po. Okay naman po si Lakay. Ayan, teka muna, may pahabol dito. Melvin Letrodo. Melvin Letrodo, magandang umaga sa iyo, at sa iyong pamilya. Mukhang yan yung avid listener natin na taga Leyte. Taga Leyte ba si Melvin Letrodo? Yes. Good morning sa iba pa nating kababayan dyan sa Leyte. At 2 minuto na lamang at sasapit na ang alas 10 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa programang Damdaming Bayan ngayon pong araw ng Miyerkules, Simbang Baklaran. Huwag po nating isama sa ating panalangin huwag nating kalimutan isama sa ating panalangin ang ating bansa. Ayan, January 14, Bispiras ng Swell Day. At ito ang yung lingkod sa ngalan ni Boss Deo Macalma, Romel Fuertes. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. At susunod na ang programang Operation Tulong kasama ang nag-isang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas, ang oras 9:59.